Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, my dear brothers and sisters. Minsan po, tatanungin ako minsan sa kumpisalan o minsan sa isang kwentuhan, Father, kasalanan po ba ang magalit? Ang madalas kong sagot ay ito, depende. Kasi si Jesus ba nagalit? At mag-iisip siya. Mga minamahal kong kapatid, narinig natin ang Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo, ipinakita o inilarawan sa atin si Jesus na naggalit. Sabi rito, He made a whip out of cords and drove them all out of the temple area. Umalis kayo dito. Ginagawa ninyong palengke ang tahanan ng aking ama. So, kasalanan po ba ang magalit? Kailan ba kayo nagagalit? Kailan tayo nagagalit? Nagagalit ka kasi ginising ka habang ikaw ay natutulog. Nagagalit ka dahil naubusan ka ng ulam. Nagagalit ka dahil may nakialam ng gamit mo nang walang paalam. Pansinin niyo, yung mga uri na yon ng galit ay nagmumula sa pagmamahal sa sarili. Sarili ang iniisip. Naubusan ng ulam, kinulang sa tulog, naistorbo, kaya ka nagagalit. Hindi ko sinasabing masama yung ganung galit. Pero bakit ba nagalit si Jesus? Nagalit si Jesus dahil may mali. Dahil may mali na nangyayari. Ang templo ng Jerusalem, ang bahay ng kanyang ama, ay binababoy at ginagawang palengke. Jesus was angry not because of the things that were done against himself, but because something is wrong. Nagalit siya kasi may mali. Meron ako nabasa sa Facebook, sabi doon, kapag hindi ka tinatama, may hindi tama. Kapag hindi ka tinatama, may hindi tama. Kasi kuminsan ganyan tayo eh. Ayaw nating makialam. Ayaw nating madamay. Kaya kahit na may maling nangyayari sa paligid natin, tumatahimik na lamang tayo. Kasi sasabihin natin, problema nila yan. Wala akong pakialam dyan. Kaya tuloy ko minsan, yung mali ay nagpapatuloy sapagkat yung mga tao walang pakialam. Pero hindi ba't kasalanan? Hindi ba't kasalanan kung may nakikita tayong mali at hindi tayo kumikibo? Kapag meron tayong nakikitang mali at hindi tayo nagagalit, tingnan natin ang ating paligid, tingnan natin ang lipunan. Sa unang pagbasa, narinig natin ang mga utos ng Diyos. Inisa-isa sa atin ang mga utos ng Diyos. Tingnan natin ang paligid. Hindi ba't ang dami-dami ng pagkakataon na ang utos ng Diyos ay nababaliwala? Huwag kang magnanakaw, sabi ng utos ng Diyos. Pero anong ginagawa natin? Nagagalit ba tayo kapag may nagnanakaw?
Nagagalit ba tayo kapag merong isang taong ipinagmamalaki pang siya'y nagnanakaw? Sabi sa unang pagbasa, sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Nung panahon na marami tayong mga kababayan na pinapatay dahil sa droga, ilan sa atin ang nagalit? Ilan sa atin ang nagsalita? Baka nga iba sa atin, sinabi pang, ay, buti nga sa kanila, at least nabawasan ng adik. Pero paano kung dumating na sa pagkakataon na sa'yo ginawa iyon, sa pamilya mo ginawa iyon? Maganda kung laging ito'y sa iba nangyayari, siguro. Pero paano kung sa'yo ginawa? Doon ka magagalit. Sabi nga ng mga taga-UP kung hindi tayo kikibo, sino ang kikibo? Si Jesus ay nagalit sapagkat may maling nangyayari at ayaw niya itong magpatuloy. Para sa kanya, ang magsawalang kibo ay isang malaking kasalanan. Pero ito ang babala ko sa inyo, mga minamahal kong kapatid. Katulad ng nangyari kay Jesus, posible na kapag tayo ay nagsalita, kapag tayo ay nakialam, kapag tayo ay nagmalasakit, posibleng pahirapan din tayo. Kaya siguro yun ang katwiran ng iba Nako, maiistorbo lang ang buhay ko. My life will be inconvenience pag ako'y nakialam. I would rather keep quiet. I don't want to get involved. Kasi totoo naman talaga, there is a price to be paid when we speak up. Jesus died on the cross because he was passionate about the things of God. Pero, hahayaan na lamang po ba natin ang mali na nangyayari sa ating paligid dahil ayaw lamang nating mahirapan? Kaya, ano ang panawagan sa atin ng Ebanghelyo ngayon? Katulad ni Jesus, magalit tayo, pero sa tamang dahilan. Like Jesus, let us get angry, but always for the right reason. Amen. Please all stand. Together we profess our faith. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came